Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Masarap magkaroon ng love life kung maganda rin ang takbo ng inyong karera sa trabaho. Pero hindi lahat ay sinuswerte na makuha ng sabay ang dalawang bagay na importante sa buhay natin. Dahil may mga pagkakataon na kailangang may isakripisyo ka na alinman sa dalawang ito. Dear Papa Dudut, lahat naman siguro tayo ay nangangarap na magkaroon ng maayos na karera o trabaho na pwede nating isabay sa ating masayang buhay pag-ibig. Ang sabi nga ng iba, kapag nakuha natin ang sabay ang dalawang bagay na yon, wala na tayong ibang mahihiling pa. Dahil ang mga bagay na yon ay pwedeng makapagbigay sa atin ng pangmatagalan na kaligayahan. Ayun nga lang, hindi lahat ay sinaswerte na magkaroon ng sabay na maayos na career at masayang love life. Good day, Papa Dudut. Pati na rin po sa mga nakikinig ngayon, just call me Aika. 26 years old at nagtatrabaho ako bilang teacher dito sa Pampanga. Hindi ko nga pala tunay na pangalan ang ibinigay ko. Pati na rin ang mga babanggitin ko sa sulat na ito para maprotektahan na rin ang pribado naming buhay. Papa Dudut, matagal ko na rin talagang pangarap na makapagturo kahit pa nga sa sinasabi nila na maliit ang sweldo ng mga guro. Gusto ko kasi talaga na nakakasama ang mga bata, kaya naman nag-i-enjoy talaga ako na makita ang mga ngiti at marinig ang mga tawa nila. Ayos lang sa akin na magsakripisyo ng kikitain kong pera dahil hindi naman talaga ako masyadong nangangailangan. Ang mahalaga sa akin ay nakapagbigay ako ng maayos na kaalaman at nakapagturo sa mga bata. Papa Dudut, bago ako madestino sa school na pinagtatrabahuhan ko ngayon, ay sa ibang school pa ako nagtuturo. Malaki ang school na yon at may kayang pamilya ng mga batang tinuturuan ko. Madalas nga na nakakatanggap ako ng mga regalo, hindi lang mula sa mga estudyante ko, kung hindi pati na rin sa mga guardian o magulang nila. Palagi raw kasi akong nakikwento ng mga estudyante ko kapag nasa bahay na sila na ako raw ang pinaka-paborito nilang teacher. Maalaga kasi akong teacher pagdating sa mga estudyante ko. Kagaya na lamang nung isang beses na may estudyante akong nakita sa may guardhouse na nag-iisa. Hinihintay niya raw ang sundo niya na papa niya. Sinamahan kong estudyanteng si Ivan at nakwento niya sa akin noon na magkahiwalay na pala ang mga magulang niya. Ivan, sorry kung ngayon lang ako nakarating. Napatagal kasi ako dun sa meeting namin. Wika ng daddy ni Ivan na kaagad na lumapit sa amin. Okay lang po, daddy. Sinamahan naman po ako ng teacher Aika ko dito habang naghihintay sa inyo. Tugon naman ni Ivan. Mabuti naman at may kasama ka. Sumakay ka na dun sa kotse para hindi ka masyadong mainitan. Susunod na rin ako sa iyo. Ang wika ng daddy niya na kaagad namang sinunod ng bata. Nagpaalam pa si Ivan sa akin bago naglakad patungo sa may kotse. Thank you, Teacher Aika, sa pagbabantay mo kay Ivan habang hindi pa ako dumarating. Baling niya sa akin. Wala yun, sir, tugon ko. Gerson, just call me Gerson, wika pa niya. Okay. Ang totoo ay napansin ko rin kasi na medyo malungkot siya sa klase ko netong mga nakaraang araw. Mabuti nga at naabutan ko siya dito sa guardhouse, kaya nakausap ko siya ng solo, tugon ko. Dahil ba yun sa paghiwalay namin ng mami niya? Tanong ni Gerson. Oo, pero huwag kang mag-alala. Sinabi ko naman sa kanya na mas maintindihan niyang nangyari sa inyo ng mami niya sa tamang oras. Pinaalala ko rin sa kanya na kahit na hindi kayo madalas na magkakasamang tatlo, hindi naman nababawasan
ang pagmamahal ninyo ng mami niya para sa kanya. Ang sabi ko naman. Mabuti naman at ginawa mo yun. Sa totoo lang ay nahihirapan din talaga ako kapag nakikita ko siyang malungkot. Mag-aapat na buwan na rin kasi pero alam ko na hanggang ngayon naninibago pa rin siya sa setup namin ng mami niya. Again, thank you Teacher Aika. Pasasalamat niya. Papadudot kasama si Ivan sa mga paborito kong estudyante dahil likas sa kanyang pagiging malambing at masayahin. Palagi siyang active sa mga recitation at isa siya sa mga pinakamalakas tumawa sa loob ng classroom at hindi nawawala ang ngiti sa mga labi niya. Kaya nga nang mapansin ko ang pananamlay niya sa klase ko, alam ko kaagad na may problema siya at nakaramdam talaga ako ng lungkot nang sabihin niya sa akin ang dahilan kung bakit buong maghapon siyang tahimik sa klase. Galing din kasi ako sa isang broken family. Kaya alam ko ang lungkot para sa isang bata na lumaki sa isang hindi kumpletong pamilya. Alam ko kung gaano kagulo yun para sa isang batang kagaya ni Ivan. Kaya nga nangako ako sa sarili ko na oras na magkaroon ako ng sarili kong pamilya, sisikapin ko na maging kumpleto at masaya yon para hindi maranasan na magiging anak ko ang lungkot na naranasan ko sa pamilya na kinalakhan ko. Hi Teacher Aika. Pwede bang pumasok dito sa classroom mo? Pagkatok ni Gerson sa may pinto ng classroom ko. Nakauwi na ang mga estudyante noon at ako na lamang ang naiwan. Oh Mr. Torres, ikaw pala yan. Sige pasok ka lang. Anyaya ko. Sabi ko naman sa iyo, Gerson na lang itawag mo sa akin, hindi ba? Nakangiting sabi niya. Oo nga pala, sorry, nakalimutan ko. Teka, bakit ka nga pala nandito? Kanina pang nasundo si Ivan ang mami Myla niya, wika ko. Alam ko at hindi naman si Ivan ang dahilan kung bakit ako pumunta rito, ang sabi niya. Ha sino pala? Nagtatakang tanong ko. Ikaw. Ang totoo kasi gusto sana kitang yayain na magmerienda kung okay lang, Teacher Aika. Wika niya. Ha ano kasi may ginagawa pa kasi akong lesson plan. May pag-aalinlangan na sabi ko. Okay lang. Willing naman ako maghintay hanggang sa matapos mo yan. Sabi pa niya. Alam mo kasi Gerson medyo matagal pa to saka madami pa akong ibang gagawin. Pagtanggi ko. Ayos nga lang kasi ako kasi wala naman akong ibang gagawin. Hihintayin lang kita matapos sa mga ginagawa mo para makapagmerienda na tayo. Kung gusto mo, pwede naman ako maghintay sa guardhouse basta maghihintay ako hanggang sa matapos mo ang lahat ng kailangan mong gawin, Teacher Aika. Saka way ko na rin to para magpasalamat dun sa mga sinabi mo kay Ivan. Wala kasi nang kausapin mo siya, napansin ko na mas sumigla na siya kumpara nung mga nakaraang araw. Kaya hayaan mo sana ako magpasalamat kahit na sa ganitong paraan lang. Wika pa niya. Papadudot hindi ko rin inaasahan ang ginawang pag-imbita sa akin ni Gerson na magmerienda ng araw na yon na hindi ko na rin natanggihan. Para sa akin kasi normal naman ang ginagawa kong pag-comfort sa estudyante kong si Ivan. Responsibilidad ng isang teacher na samahan ang kanyang estudyante habang wala pang mga magulang nito. At kasama sa responsibilidad na yon, ang ipaliwanag sa mga bata ang bagay na hindi pa nito masyadong naiintindihan. Kagaya na lamang na nangyari at paghihiwalay ng mga magulang ni Ivan. Napakasimpleng salita pero alam ko na napakagulo at komplikado para sa kanyang murang isipan. Kaya naman kinakailangan ko kahit papaano na ipaintindi sa kanya ang magulong sitwasyon na meron siya. At aaminin ko na nag-enjoy din ako ng oras na kasama ko si Gerson Papadudot. Hindi lang dahil sa nilibre niya ako ng pagkain kung hindi dahil masaya talaga siyang kakwentuhan. Marami kaming iba't ibang topic na napag-usapan at alam nyo yung pinaka-favorite part ko ng pagkukwentuhan naming dalawa. Yung part na nakikita ko kung paano maaliwala sa mukha ni Gerson sa tuwing si Ivan ang nagiging topic naming dalawa. Yung mga plano at pangarap niya para sa anak niya. At ng mga oras na yon ay ramdam na ramdam ko kung gaano niya kamahalang estudyante ko na si Ivan Papadudot.
Papadudot nasundan pa ang mga pagkikita namin ni Gerson at mas lumalim pa ang naging topic ng mga kwentuhan namin. Napag-usapan na rin namin ng pahapyaw ang tungkol sa kanila ng dati niyang asawa na si Myla. Hindi na raw sila masyado nagkakasundo kaya nagdesisyon na silang maghiwalay. Kesa naman daw araw-araw silang nagkikita na puro pag-aaway na lang sa loob ng bahay. Minabuti na nilang tapusin na lang ang relasyon nilang dalawa. Tinanong ko siya kung wala na ba talagang pag-asa na magkaayos silang dalawa. Diretso niyang sinabi na wala na dahil buwan raw ang desisyon nila, pareho na ituloy ang proseso ng annulment nila noon. Papadudot madalas na rin kaming nagkaka-text at tawagan ni Gerson. Hindi ko nga alam kung bibigyan ko na ba ng ibang kahulugan ng madalas na pag-iimbitan niya sa akin na kumain kami sa labas. Ang mga pagtawag niya sa cellphone ko, pagsundo sa akin at pandilibre ng mga pagkain. Pero syempre hindi naman ako manhid para hindi mapansin ang mga tingin at ngiti na ginagawa niya sa akin. Lalo na at may mga oras na nagbibigay rin siya ng mga pagkain sa akin kapag siya ang naghahatid kay Ivan sa school. Ayoko lang talaga kaagad na mag-assume nang dahil lang sa mga simpleng bagay na ginagawa niya, Papadudot. Teacher, thank you dito sa ibinigay ninyong chocolate. Masayang sabi ni Ivan. Nasa classroom pa siya at hinihintay ang sundo niya. You're welcome. Sino pa lang susundo sa iyo ngayon? Tanong ko. Si Mami po kasi busy ngayon si Daddy sa mga meeting niya sa trabaho. Tugon ng bata. Oo nga pala. Nasabi niya pala sa text na magkakaroon siya ng out of town meeting at seminar. Ang sabi ko. Mabuti ka pa. Ina-update ng asawa ko. Sa akin kasi hindi siya nagre-reply. Ang wika ni Myla na biglang pumasok sa classroom, ang mami ni Ivan. Nandiyan na pala kayo, ma'am. Mrs. Torres. Dahil hanggang ngayon ay kasal pa rin ako kay Gerson kaya apelyido pa rin niya ang gamit ko. Pagputol niya sa sinasabi ko. Teka, sino may sabi na pwede kang kumain ng matamis kapag ganitong oras, Ivan? Hindi ba pinagbabawal ko yan sa'yo kasi ayoko masira ang teeth mo? Inis na baling ni Myla sa anak niya. Mrs. Torres, huwag niyo na pong pagalitan ng bata. Ako kasi ang nagbigay ng chocolate sa kanya kanina para hindi siya masyadong mainip habang naghihintay sa inyo. Paliwanag ko naman. Ay nako, ang dami talagang pakialamera sa mundo. Ivan baby, nasa may harap na ng gate ng school ang car natin. Nandun na rin si Yaya at hinihintay ka. Kaya mauna ka na sa akin doon, okay? Utos niya sa bata. Nang umalis na si Ivan ay hinarap naman ako ni Myla. Ngayong wala na rito sa classroom ang anak ko, gusto sana kitang makausap ng masinsinan, Teacher Aika. Ang wika niya. Tungkol saan po, Mrs. Torres? Tanong ko. Pwede bang huwag ka na magkunwari dyan? Sigurado naman ako na alam mo na ang tungkol kay Gerson ang gusto kong pag-usapan nating dalawa. Layuan mo si Gerson at huwag mong sirain ang pamilya namin. Seryosong wika niya. Nagkakamali ka lang iniisip dahil hindi ko sinisira ang pamilya ninyo. At mas talong walang namamagitan kahit na ano sa aming dalawa ni Mr. Torres. Tugon ko naman. Talaga? Pwes, patunayan mo. Layuan mo ang asawa ko, Aika. Utos niya. Pero hindi ba pinaprocess na nga ang annulment para sa naging kasal ninyo? Bakit ba asawa pa rin ang tawag mo sa kanya? Naiinis na ring wika ko. Dahil nga kasal pa rin naman kami hanggang ngayon. At hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa na magkakabalikan kaming dalawa. Ayoko lumaki si Ivan na magkahiwalay ang mga magulang niya. Kaya please lang Aika, huwag mo nang sirain ang pamilya namin. Huwag ka nang makisawsaw sa gulo namin ng asawa ko at layuan mo na siya. Tugon niya. Papadudot na guilty rin talaga ako dahil sa mga sinabi sa akin ni Myla. Ang buong akala ko kasi mutual decision ng nangyaring paghihiwalay nilang mag-asawa. Akala ko ay pareho silang nagkasundo na tatapusin ang relasyon nila at ipoproseso na ang annulment para sa kasal nila. Pero hindi pala dahil mukhang hanggang sa mga oras na yon ay umaasa pa rin si Myla na magkakaayos at magkakabalikan silang dalawa ni Gerson. Ramdam ko na mahal niya pa rin si Gerson at gusto niya na muling mabuo ang pamilya nila para na rin sa anak nilang si Ivan. Tama naman
si Myla sa mga sinabi niya. Na hindi ako dapat nakikisawsaw sa gulo nilang mag-asawa. Hindi dapat ako nagiging dahilan para lalong masira ang pamilya nila. Lumaki ako sa magulo at hindi buong pamilya. At ayoko sana na maranasan ni Ivan kung gaano kalungkot ang buhay na yon. Sayang lang dahil ng mga oras na yon, nagsisimula ng mahulog ang loob ko kay Gerson. Kaya naman nag-decide ako na kailangan ko ng pigilan ang nararamdaman ko para sa kanya. At layuan na siya. At doon ko na sinimulan na hindi sagutin ang mga text at tawag niya sa akin Papa Dudut. Pero nakahalata kagad si Gerson kaya kinausap niya ako tungkol kay Myla. Ano ba talagang sinabi sa iyo ni Myla para tratuhin mo ko ng ganito? Seryosong tanong pa ni Gerson. Wala, pagsisinungaling ko. Hindi ako naniniwala. Hindi ka magkakaganyan kung wala siyang sinabi na kahit na anong paninira tungkol sa akin. Wika pa niya. Hindi ka nga siniraan sa akin ni Myla. Sinabi niya lang sa akin ang totoo. Na ikaw lang naman talaga ang may gusto maghiwalay kayong dalawa. At hanggang ngayon, gusto niya pa rin maayos ang pamilya ninyo. Pero ayaw mo lang. Akala ko ba nagkasundo kayong dalawa tungkol sa pag-process ng annulment para sa kasal ninyo? Pero bakit parang ikaw lang ang may gusto na mangyari yon? Naguguluhang tanong ko. Gusto mo talagang malaman ang totoo? Okay sige, sasabihin ko na. Dahil 3 beses ko lang namang nahuli na may ibang lalaki ang asawa ko. Hindi isa, hindi 2 kundi 3 beses. Sa 3 magkakaibang lalaki. Yung unang 2 beses na nahuli ko siya ay nagawa ko kagad siyang patawarin. Pero yung huling beses na nahuli ko siya na may ibang lalaki na doon mismo sa bahay namin at sa ibabaw pa talaga ng kama naming mag-asawa, sobrang hirap na sa akin nun, tugon pa ni Gerson. Ibig sabihin, ilang beses na talagang niloko ka ng asawa mo? Tanong ko. Oo, at yung pangatlong beses ang pinakamalala dahil pinsang buo ko pa ang nahuli ko nakasex niya sa loob ng kwarto namin. Munti ko na ngang mapatay sa bubog yung lalaki kung hindi lang ako naawat ni Myla. At mabuti na lang talaga wala sa bahay namin noon si Ivan. Dahil nandun siya sa parents ko. Tugon niya. Baka sa boses niya ang kirot na nararamdaman niya Papa Dudut. Pero paano mo nagawa yun? Bakit umabot ng ilang beses mo siyang nagawang patawarin? Tanong ko. Para sa anak namin syempre. Ang totoo ay nagawa ko pa nga siyang patawarin nang mahuli ko sila ng pinsang ko. Kaya lang sobrang durog na talaga ako. Yung tiwala at pagmamahal ko para sa kanya kaya siguro hindi na rin kami magkakasundo pa sa tuwing magkakasama kami sa bahay. Dahil nasira na ni Myla yung tiwala at pagmamahal ko. Kaya naman sana, huwag mo akong husgahan dahil lang sa ako ang may gusto na iproseso ang annulment namin. Dahil sa maniwala ka at sa hindi, ilang beses kong sinubukan na ayusin ang pamilya namin kahit na durog na ang pagkalalaki ko. Papadudot nang marinig ko mula kay Gerson ang paliwanag niya. Ang totoong dahilan ng paghiwalay nilang dalawa ni Myla ay doon ko siya mas naintindihan. Kahit naman sinong tao ang lokohin ng ilang beses ay sobrang masasaktan. Lahat tayo ay marunong mapagod pagdating sa pagmamahal. At kagaya ng sinabi niya ay sobrang hirap din talaga na ibalik ang tiwala na ilang beses nang nasira. At kapag tuluyan ng hindi na ibalik ang tiwala kasunod noon, ay ang tuluyang paglalaho ng pagmamahal na minsan mong naramdaman para sa isang tao. Ang hindi ko lang inaasahan noon ay ang marinig ko mula kay Gerson na gusto niya ako papadudot. Oo, inamin niya na rin sa akin noon na gusto niya ako at nasaktan siya sa ginawa kong pag-iwas sa kanya. Naramdaman ko na rin naman na gusto niya ako pero siguro ay natakot lang din ako na marinig yon mula sa kanya. Natakot ako na makumpirma na tama ang hinala ko. Natakot ako dahil alam ko sa sarili ko na pareho kami ni Gerson ang nararamdaman para sa isa't isa. At dahil doon ay hindi ko na alam kung paano ko papipigilan ng espesyal na pagtingin ko para sa kanya papadudot. Papadudot sa paglipas ng mga araw at linggo ay mas naging close pa kami ni Gerson sa isa't isa. Hanggang sa manligaw na nga siya sa akin. Halos araw-araw na kaming magkasama dahil palagi niya akong pinupuntahan sa school. Lumalabas na nga rin kami ni Gerson kasama ang anak niyang si Ivan
na Tita Aika na ang tawag sa akin. Matalinong bata si Ivan at alam ko na kahit na hindi pa namin sinasabi sa kanya noon ang ginagawang panliligaw sa akin ni Gerson, alam ko na nararamdaman niya na may namamagitan na sa aming espesyal ng daddy niya. Mabuti na lang at close na ako sa bata dahil hindi siya kagaya ng ibang bata na nagagalit dahil may iba nang kasama ang daddy niya. Hindi nga nagtagal Papadudot ay nagkaroon na nga kami ng relasyon ni Gerson. Hindi rin naging madali para sa amin ang lahat lalo na sa akin. Una kasi may anak na siya tapos ay kasal pa sila ni Myla. Kaya naman lumalabas na parang kabit lang ako ni Gerson sa relasyon na yon. Pero pinanghawakan ko naman ang pangako niya na kaagad niyang aasikasuhin noon ang tungkol sa annulment nila ni Myla. At nagkasundo kami na ililihim muna sa ibang tao ang tungkol sa relasyon namin, lalo na sa loob ng school Papadudot. Pero isa sa mga nakapansin sa amin ay ang kaibigan at co-teacher ko na si Dina. Kaya naman hindi niya ako tinigilan sa kakatanong tungkol kay Gerson. Oo, sige na, aaminin ko na, boyfriend ko na nga siya. Magdadalawang buwan na rin pag-amin ko sa kanya. OMG Aika, bakit naman ginawa mo yung lalaki na yon? Bulalas pa ni Dina. Mabuting tao naman si Gerson, wika ko. Oo nga, pero may asawa at anak naman. Hindi mo man lang inisip na paano kung may chance na magkabalikan sila kaya lang bigla ka naman pumasok sa eksena. Hindi ka na naawa sa anak nila. Napapailing na sabi pa niya. Hindi mo kasi alam kung bakit sila nagkahiwalay. Saka bago ko pa maging boyfriend si Gerson, pinaprosesan nila ang annulment nila para sa naging kasal nila, paliwanag ko. Pero kasal pa rin siya, kahit ano pa mang sabihin mo dyan. Ay ka naman, ang dami-daming lalaki dyan. May ibang co-teacher nga tayo na gustong pumorma sa'yo. Isama mo na yung isang tito ng estudyante ko na nakipagkilala sa'yo nung nakaraan pero dinedma mo lang kahit na single at gwapo. Tapos babagsak ka lang pala sa may asawa at anak na. Ay nako, pag-isipan mo ngang mabuti ang ginagawa mo. Teacher ka kaya dapat na hindi ka pumasok sa ganyang kagulo na relasyon. Paalala ni Dina sa akin. Papadudot kahit na hindi talaga ako o ang relasyon namin ni Gerson ang dahilan kung bakit naghiwalay sila ni Myla ay nagigilty rin talaga ako. Kagaya ng sinabi ni Dina, paano nga kung may chance pa sanang magkabalikan sina Myla at Gerson. Kaya lang bigla na akong pumasok sa eksena. Paano kung sila talaga ang nakatadhana para sa isa't isa? Paano kung bahagi lamang ako ng pagsubok para sa pamilya nila? Dapat pa ba talaga akong kumapit sa relasyon namin? O mas dapat na akong bumitaw? Kaya lang kasi, ng mga panahon na yun ay malalim na ang pagmamahal na nararamdaman ko para kay Gerson. Kaya nga kahit ayaw sa kanya ni mama dahil kasal na siya sa ibang babae ay willing pa rin akong ipaglaban siya. Handa akong tanggapin lahat ng negatibong maririnig ko tungkol sa relasyon naming dalawa. Pero may isang bagay akong hindi napaghandaan ng mga panahong yon. Yon ay ang maapektuhan ng trabaho ko. Dumating kasi sa point Papadudot na kinausap na ako ng principal ng eskwelahan na pinagtatrabahuan ko. Hindi niya raw gusto ang mga bagay na napapakinggan niya tungkol sa akin. Wala naman daw problema kung makikipagrelasyon ako sa kamag-anak ng estudyante na nag-aaral sa school namin. Kaya lang ang hindi niya nagugustuhan ay yung lumalabas na chismis na isa raw akong kabit ng daddy ng estudyante namin. At sa huli pinapili ako ng school principal kung gusto ko raw na magpatuloy na magturo sa school na yon. Mas mabuti na putulin ko na ang espesyal na ugnayan ko kay Gerson Papadudot. Gerson, pagod na ako. Pagod na ako makarinig ng mga negatibong bagay na sinasabi nila tungkol sa iyo at sa relasyon nating dalawa. Alam mo bang pati trabaho ko ay naapektuhan na ng dahil sa relasyon na ito? Ang sabi ko sa kanya. Bakit? Ikaw lang ba ang napapagod? Ako rin naman. Pagod na ako sa tuwing mararamdaman ko na hindi mo ako kayang ipaglaban. Pagod na ako sa tuwing naririnig ko kung paano mo i-deny sa mga katrabaho mo ang tungkol sa relasyon nating dalawa. Ang wika naman niya. Dahil naapektuhan na nga ang trabaho ko. Hindi mo ba naiintindihan yon? Ang dami ko nang napapakinggan na kung ano-anong hindi maganda mula sa mga co-teachers ko. Ang sabi ko. Bakit ba kasi kailangan mong intindihin pa yung mga sinasabi ng ibang tao? May inis na tanong ko. Dahil mga katrabaho ko sila.
at sila yung halos araw-araw na nakakasama ko. Tugon ko. E di umalis ka na sa school na yan at sa ibang school ka na lang magturo. Suhestyon niya. Hindi naman ganun kadali ang pinapagawa mo sa akin, Gerson. Wika ko. Kaya hahayaan mo na lang na maapektuhan ang ibang taong relasyon natin. Aika, alam mo naman kung ano ang tama at mali, hindi ba? At alam mo kung ano yung totoo sa hindi. Naging honest ako sa iyo at sa relasyon na to. Wala akong kahit na anong tinago sa iyo. Sabi pa ni Gerson. Oo, alam ko naman yun. Pero nahihirapan lang talaga ako sa sitwasyon natin. Kasi kahit yung school principal namin kinausap na ako. Halos kulang na nga lang ay diretsuhin niya akong papiliin kung ikaw o ang trabaho ko ang mas mahalaga sa akin. Kwento ko. At kung mangyari nga na kailangan mo mamili kung sino sa amin ang trabaho mo, ang mas kailangan mo sa buhay mo, sino ang pipiliin mo? Ay ka, akala ko ba mahal mo ko? Akala ko ba seryoso ka sa relasyon na ito? Tanong niya. Mahal naman talaga kita, Gerson. Hindi naman ako magpapaligaw sa iyo at mas lalong hindi kita sasagutin kung hindi ako seryoso sa relasyon na ito. Wika ko. Talaga? Bakit parang ako lang ang nag-e-effort? Ako lang yung palaging handang lumaban. Alam ko naman na hindi talaga madali sa sitwasyon mo ang relasyon natin. Pero sana naman, ipakita mo sa akin kahit konti na may pakialam ka rin sa akin at mahal mo talaga ako. Kasi marunong din ako mapagod at masaktan, Aika. Ang sabi pa ni Gerson. Papadudot lahat naman siguro ng relasyon ay binibigyan ng mga pagsubok. Siguro ang mga negatibong narinig ko tungkol sa amin ni Gerson, ang pagkausap sa akin ng principal ng school kung saan ako nagtatrabaho, pati na yung mga tao na hindi boto kay Gerson para sa akin ay parte ng pagsubok na kailangan naming malampasan. Tama naman kasi si Gerson. Sa mga sinasabi niya na sa aming dalawa, palagi na lang siya yung mas matatag. Palaging siya yung handang lumaban. Palaging siya yung mas willing na isakripisyo ang lahat para sa relasyon namin. Naisip ko, papadudot, na siguro nga ay oras na para maramdaman niya na ako naman ang lumalaban para sa relasyon namin. Na seryoso rin ako sa kanya at totoong mahal ko rin siya. Oo, hindi talaga madali ang lahat para sa aming dalawa, pero wala naman sigurong relasyon ang hindi dumaan sa mga problema. Nagkataon lang na sa umpisa pa lang ng relasyon namin ay binagyo na kaagad kami ng mga pagsubok. Pagsubok na muntik pang maging dahilan para bumitaw ako at mapagod si Gerson. Papadudot, doon ko na-realize ng oras na yon na oras na para patunayan ko kay Gerson na mahal ko rin siya. Kagaya ng pagmamahal niya sa akin. Nang muli akong kausapin ng principal ng school tungkol kay Gerson ay muli kong pinaliwanag sa kanya ang side ko. Sinabi ko na rin sa kanya ang totoo na may relasyon kami ng daddy ng estudyante ko. Na wala akong nakikitang mali sa relasyon namin dahil una sa lahat ay pinoproseso na ang annulment ni Gerson at Myla nang maging boyfriend ko siya. Pangalawa ay hindi ako ang dahilan ng paghihiwalay nilang mag-asawa. At pangatlo ay labas ang relasyon namin ni Gerson sa pagtuturo o pagtatrabaho na ginagawa ko sa school na yon. Dahil kahit kailan ay hindi ako nagpakita ng hindi magandang imahe para sa ibang tao, lalo na sa mga bata. Sa huli, papadudot, mas pinili ko ang mag-resign na lamang para sa kakatahimik ng buhay ko at ng relasyon namin ni Gerson. Nag-apply na lamang ako sa ibang eskwelahan at kaagad naman ako natanggap. Ilang taon na rin ang relasyon namin ni Gerson at alam na rin ni Ivan ang tungkol doon dahil close naman sa akin ang bata. Kaagad niya akong natanggap bilang pangalawang mami niya. May ibang boyfriend na rin ngayon si Myla, pero patuloy pa rin pinoproseso ang annulment na para sa naging kasal nila ni Gerson. Papadudot, pagdating sa usapin ng karir at pag-ibig, madalas ay mahirap talagang pumili. Lalo na't mahalaga ang dalawang bagay na yon sa buhay natin. Pero siguro kung alam naman natin sa sarili natin na walang mali sa pag-ibig na meron tayo, hindi na natin yon kailangan pang bitawan. Dahil ang karir ay mas madaling mahanap kesa tunay na pag-ibig. Salamat po sa pagbasa ng sulat ko na sana'y nakapag-iwan ng aral sa ating mga kaistorya na nakikinig ngayon. Yours truly, Aika. Maraming bagay ang pwede nating matutunan sa paaralan.
Mga bagay na kahit na hindi ituro ng mga guro sa loob ng classroom, matututunan pa rin natin. Maraming salamat Aika sa pagbibigay ng oras na mai-share dito sa aking YouTube channel ang kwento ninyo ng boyfriend mong si Gerson. Hindi man naging madali ang pag-uumpisa ng inyong relasyon. Ang mahalaga ay naging matatag ang inyong pagmamahalan. At kagaya ng sinabi mo ay hindi talaga madali ang malagay sa ganyang klase ng sitwasyon. Lalo na at nasa isang konserbatibong bansa tayo. May ibang tao na hanggang ngayon ay hindi pa rin bukas ang isipan sa iba't ibang bagay sa buhay. Ganon pa man, patuloy lang kayo na maging matatag ni Gerson at palaging isama sa mga panalangin na gabayan kayo ng ating Panginoon. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.